Magandang buhay sa inyo mga kahabi. Ngayong video, tututukan muna natin yung ating aquaponic. Ito ay tungkol dun sa ating bell siphon. Kasi sa totoo, humingi rin ako ng pasensya sa inyo. Gawa nung sobrang excited natin sa maraming bagay na mga request nyo. Kaya nawala din sa isip ko actually yung i-video kung paano yung nasa loob ng ating bell siphon. So ito po ay marami nagtatanong actually. So although naglagay tayo dito ng ating pinagbistayan, pero hindi ko na klaro nga pala sa inyo yung laman nito. So ito po ngayon. So ito pakikita ko muna sa inyo So naglagay tayo ng pinagbistayan sa gilid kasi ito yung ginawa nating pinaka-grow bed niya. Tapos po meron po tayo ditong ito po ay pipe. So ito po ay 3 inches na pipe na kulay itim yung ginamit natin dito. Then marami po yung butas sa gilid. Yan, kung mapapansin nyo po may butas sa gilid yan. Then yung gitna po nito, meron po tayo ditong pipe. Ang pipe po na ginamit natin dito ay 3/4. So ito po yung naka-elevate po ito, nakataas po ito sa ating sa ating grow bed. So kung mapapansin nyo po ito pakikita ko yung gilid muna. Yan. Pakikita ko sa inyo yung ating limit ng tubig yan. So ayan po yung tubig natin mula sa ating grow bed. Yan, ganyan. Ganyan din po kataas yung ating pipe sa loob. Yun. Yan, kung makikita niya mataas yung pipe. So ganun din po ito kataas dapat. Pangalawa, since wala pa yung ating ito yung ating bell siphon na ginawa. Hindi ko pa ikinakabit para makita niyo muna kung paano siya nag-work. Makikita niyo po yung tubig na continuously tumatakbo po yung tubig natin. Ganyan po siya nagra-run. So, ayan po. So, ibig sabihin, pag wala yung ating bell siphon, ang effect po ng ating tubig ay nakasteady lang. So, ngayon po, ito po. So, ngayon ilalagay na natin yung ating bell siphon para makita nyo yung effect nito. So pag once po ito na inilagay ko, ang tubig po dyan ay unti-unting magbabago. So yan po yung ibina-vacuum niya. Ayan. So mula dito na makikita nyo yung ating ayan po ay biglang lalakas. So kapag lumakas po yan, ibig sabihin bina-vacuum niya na yung tubig pababa. Ayan po. So dito makikita nyo yan po, nakita niya biglang lumakas na po yung tubig natin. Then dito, yung tubig natin mula sa ibabaw, unti-unti nang bumababa. Ayan po, unti-unting bumababa. Ayan. Tapos yung makikita nyo po itong ating grow bed na tuyo. Ayan po, natuyo na. Then ito po ay kusaring titigil. Kapag po na-reach niya, yung isinet natin, yan po, kusa po siyang titigil. Then, saka lang po uli yan, magigain uli ng tubig, tataas. So, ganito po, bibigyan ko rin kayo ng inputs, dito sa paglalagay ng ating bell siphon, hindi kailangan sobrang lakas ng ating motor. Kasi po, minsan, pag malakas po ang motor natin, nabubulunan din po yung ating bell siphon. Minsan, nag-i-stay lang sa ibabaw ang tubig, minsan naman, nag-i-stay lang sa ilalim ang tubig. Kaya po yan, titimplahin nyo rin. Kaya yung atin, kaya naglagay tayo dito ng ating, meron tayong ball valve dito. Kasi kung saan, ang ginamit po nating motor dito ay malakas. So, nasa 3,000 LPH po yung ginamit natin dito. Kaya yung tubig po, kinokontrol natin para yung bagsak po ng tubig sa loob ay hindi masyadong malakas. Kasi po, ang effect niyan pag malakas ay, minsan nabubulunan nga, gaya na sinabi ko sa inyo. So, ngayon, hindi siya umaandar, Tapos yung ilalim po niyan pala, pakikita ko sa inyo. So may elbow. Malaking bagay po yung elbow diyan kasi maliit lang po ito. Pag wala po yung elbow na yan, minsan pinapasok po ng hangin papasok. Kaya dapat po may elbow yan. Kung wala man kayong katulad ng ginawa natin ito na pinitpit, kahit po yung elbow, dapat meron po kayo niyan. Malaking bagay po yung elbow sa ating aquaponic setup. Ganyan. Saka wag po siya yung babad sa tubig. Kasi mahihirapan po yan. Pag yun po ay nakadiretso sa tubig, mahihirapan po yan. So, minsan magkukontinuous yung tubig nyo, hindi gagana yung ating bell siphon. Kaya yan, kung makikita nyo yan, nakaangat po yan sa tubig. Yan. Para po gumana ng maayos. So, dito, yan, katulad yan, nagbibigay na uli siya ng, yan, namatay na siya.
Okay, tapos saka po siya uli mag-gain ulit ng tubig. So ganyan po tumatakbo yung ating bell siphon. Kaya matetesting nyo po yan kapag ang inyong mga grow bed ay biglang naiiga tapos nagkakaroon po uli. Then dito po ito ay pinakamura na grow bed. Pero meron po silang ginagamit dyan. Yung iba gumagamit ng hydrotone kung tawagin. Yung iba naman nag-i-styro lang tapos may mga butas-butas. So nasa sa inyo na po yon. Ang sa atin ay yung basic knowledge kung paano ito ginagawa. At kung paano po yan i-improve, iyan na po ay nasa sa inyo kung paano nyo po pagagandahin yung itsura ng ating gawa. So maraming salamat po at hoping yung ating discussion ngayon ay nagkaroon ng kabuluhan dun sa mga nag-aantay ng ating kung paano nag-work ang ating bell siphon. Salamat po at magandang buhay po sa inyo lahat.